namin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, na idinako mo kami, Lord God, sa lugaring ito, Panginoon, sa bahay-sambahan, Panginoon. Pamapapurihin ka, mapasalamatan ka, Lord God. Naibigay sa iyo ang nararapat, Panginoon, na pagsamba at pagsasalamat, Lord. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isang narito, Lord God. Salamat po sa kanilang kalakasan, Panginoon, maparito, Lord God. Lord, dinadalangin po namin ang presensya mo, ang ninanais namin sa umagang ito, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, Lord God, we invite you to God. Ininitahan po namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na manahan sa lugar na ito, Panginoon. Pangunahan mo po kami, Lord God, sa umagang ito, sa gawain mo ito, Panginoon. Manamnam namin, maranasan namin ang kabutihan mo, Lord God. Salamat po, O Diyos. Ano po ang aming nasa isip, ang aming nasa puso, Panginoon. Pakalinisin mo po kami, maging karapat dapat kami sa iyong mga salita na marireveal ngayong umaga, Lord God. Ganon din po, Lord, sa gagamitin mong worship din, Panginoon, in the presence of my Lord God, maging sa lahat ng instrumento, Panginoon, maging maayos po lahat, at sa gagamitin mo magpapaamin, Panginoon. Bigyan mo po siya ng pusong tapat sa iyo, Lord God, sa paglilingkod sa iba. Salamat, O Lord, salamat. Maging sa mga dance ministry, Lord God, sa mga batang gagamitin mo, na magbibigay ng papuri sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po sila, pangunahan niyo po sila sa kanilang gagawin, Lord God. Sa magsasalita, Lord God, sa magaya ng mga salita mo, Panginoon, ikaw po ang mahayag sa kanyang bibig, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Lord God. Itago mo po siya sa iyong krus, Panginoon. Ikaw po ang makita, hindi po ang kahinaan niya, Lord God. Patuloy po, Panginoon, tinataas po namin ang iyong pangalan, Lord. Kayo po lamang, Panginoon, ang mabigyan ng kapurihan, mabigyan ng kadakilaan, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. At sa lahat ng oras ng aming buhay, Lord. Dalangin po din namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ang bansang pinili mo, Panginoon. Pinili mo rin po kayo, Panginoon. Katulad ng pagpili mo sa Israel, Lord God. Dahil nandito kami, Panginoon, kaya po kami tinawag na Pilipinas, Lord. Salamat po, O Diyos, naniniwala kami, Lord God. Pangungunahan mo ang aming presidente, ang lahat po ng kanyang gabinete, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno sa bansang ito. Maging sa lahat ng sulok ng bansang Pilipinas, Lord God. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na namumuno, Panginoon. Ikaw po ang siya magbigay ng karunungan sa kanila. Ikaw po ang siya magbibigay ng lakas, Panginoon, sa kanila. Kayo po ang siya mag-iingat sa kanila, Panginoon. At sa lahat ng desisyon na gagawin nila, Lord God, ikaw po ang mapapurihan. Maging sa kapaligiran namin, Lord God, ayusin mo po ang aming kapaligiran, Panginoon. Maging magkaroon po kami ng kapayapaan sa aming pamumuhay sa bansang Pilipinas, Lord. Sa lahat ng mga nangyayari, Lord God, patuloy po namin dinadalangin sa iyo, Lord God, na ikaw po ang manguna, ikaw po ang mag-ingat, Lord. Kayo po ang siyang may hayag, Panginoon. Kayo po ang manguna, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Maging sa bansang Israel, Lord God, dalangin po namin ang mga kaguluhan doon, Lord God. Kayo po ang siyang umayos. Kayo po ang mamagitan, Panginoon. Sa lahat ng mga kapatid namin naroroon, kayo lamang po ang siyang sa iyo lamang po namin sila nilalagak, Lord God. Kayo pong nagbigay ng kaayusan sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy po namin, ininudulog ang gawain ito, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Praise God. Minsan pa po, excited na po ba tayo magpuri sa Lord? Amen. Amen. Kung excited na tayo magpuri sa Lord, pwede po ba na pakitapit po muna yung ating mga katabi at sabihin natin, kapatid, huwag mo akong papakialaman. Amen. So, ayun, minsan pa, pwede po ba tayo sumigaw ng isang malakas na hallelujah?
ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y inilimugin talagaan. Di ko kayang isipin, hindi mo kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Aking mga kalawakan,
Hallelujah, Jesus. Di ko na hinahangad ang yaman ng mundo.
kahit na kanino man. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan.
araw ng linggo ay maibigay namin sa iyo upang makapakinig kami ng iyong salita. Sa patuloy pong pagtakbo ng gawain ito, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa lugar ito. Ano man, Panginoon, ang daladala ng mga anak mo na narito ngayon, mga kabigatan, mga katanungan, mga sitwasyon, Panginoon, na hindi nila maunawaan. Lord, ipinagkakatiwala mo na namin ito sa iyo. Bahala ka na dyan. Basta ang nais namin, Panginoon, ang nais ng puso namin, Panginoon, marinig namin, Lord, ang iyong salita. Sapagkat sabi nga sa kanta, ano mang tinanggap namin sa buong isang linggong nagdaan, hindi kayang ikumpara ng anumang inang ng mundong ito. Ang iyong salita, ang iyong pag-ibig, ang iyong katakilaan, hindi kayang ikumpara sa buhay ng mga anak mo na nakaranas ng iyong katakilaan. Narito po ako, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagpapatuloy na paggamit mo sa akin. Salamat po, Lord, sa kalakasan, sa inspirasyon na itinatanim mo sa akin. Salamat po, Lord, tumatayo ako. Hindi dahil, Panginoon, dahil sa gusto ko lamang. Kundi, Lord, salamat sa patuloy kong pagsunod sa ipinapagawa mo sa amin. Nakikita ko, Panginoon. Nakikita ko. Sa dami, Lord, na ginawa mong kabutihan sa amin, mga testimony sa amin. Ano ang kaya kong ipalit sa iyo? Ano ang kaya kong isukli sa iyo? Kundi magpagamit. Kundi magpakumbaba sa iyo. Kaya, Lord, gamitin mo ako, Panginoon, na kung ano, Panginoon, yung mensahe mo ngayong umagang ito. At ganoon din, Lord, sa mga anak mo na narito. Namnamin nila, Panginoon, yung mga salita mo na mahahayag ngayon. Salamat po, Lord, sa bawat isa, sa worship ministry, doon sa dance ministry, doon sa teacher, sa lahat ng narito ngayon, Panginoon. Hindi magtatagumpay ang gawain ito, Panginoon, kung wala ang mga anak mong itutan. Pero dahil ang banal na Espiritu ay nagtuturo sa kanila, kaya sila narito ngayon. Sapagkat, Panginoon, sila yung mga pinili. Lord, mahayag ang iyong kabutihan, ang iyong katakilaan, ang iyong pag-ibig sa umaga ito. In Jesus' name, in Jesus' name. Labo tayo magsabi ng Amen. Hallelujah! Glory to God. Praise God. Thank you, Lord. Lalapit-lapit po ako. Sa inyo na lang yung tagpan. Ay, sorry. Amen. Salamat po, nandito po yung ngayon si bihira po si makita, nakakalimutan ko talaga ang pangalan. Ano nga pong pangalan, sister? Si Sister Elsie. Kahapon nadaanan po namin yan, may gulaya sa harapan ng bahay niya. Talagang nag-green na green, yung ano, kasi bakit? Sila nasa tubig eh, di mo ba? Nung araw di natataniman kasi walang tubig. Pero kahapon pinagmamasdan ko buhay na buhay yung mga laman niya. Itik na itik sa bunga. Tama? Kahapon ko naman, salamat dahil nagawa po natin yung tungkulin natin sa ating isang kapatid na na-assistihan po natin pumunta ng babuyan at doon na siya mag-iisip dahil sa kanyang trabaho. Walang iba kundi ang ating kakapatid kasi parang iba yan.
si Sister Leanne at sila na makina. At ngayon wala si Kagawad kasi kasamahan mo na doon ng mga isang linggo. Pero naniniwala ako na pinag-pray na po natin sila doon. Magiging maayos ang kalagayan niya na doon. Amen. Hindi dahil siya sumusunod doon. Diba? Walang magagawa yung kinikita natin. Pag tayo dumating sa pagsubok, walang magagawa yan. Pinaka-the-best pa rin natin magagawa ay yung mag-aral tayo ng salita. At ang may kakayanan lang na gumawa talaga sa atin ang ating Panginoon Jesus. Tama? Amen. Hallelujah. Kung akala ko pinagdaraanan mo ngayon, masyadong masyadong challenge. Lapit lang tayo sa ating Panginoon Jesus. Una-una manalangin. Diba? Pagbasa ng Biblia. Magsaliksik ng pagkaan ng salita ng Diyos. Ang dami po natin magagawa upang nakita natin ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon Jesus. Amen. Kagaya nga po ni Joshua, si Joshua, diba? Sa aklat po ng Lumang Tipan. Kung may Biblia po kayo, doon po yun sa aklat ng Joshua. Dumating po sa time na natalo sila. Kung talang nagtagumpay naman sila sa lugar ng Jericho na walang kahirap-hirap. Nadomina nila ang lugar ng Jericho, yung matibay na pader. Sumunod lang sila sa instruction ng ating Panginoong Hesus. Kung anong gagawin, wala silang ginawa. Nag-ikot lang. 6 na araw, isang beses sa isang araw, inikot lang nila yung buong lugar ng Jericho. Sa ika-7 araw, ikutan uli ng 7 beses. Sabay sumigaw kayo ng Hallelujah! Ano ba nangyari? Yung pader, hindi na kailangan magdala ng maso. Hindi nila kailangan magdala ng yung bako, kung ano ang mga heavy equipment. Kusa siyang bumigay. Di ba, anong naging sanwilang po doon? Natuto lang siya makinig. Natuto lang siyang sumunod. Napakagandang ilustrasyon po sa buhay natin. Hallelujah. Ako po kasi sawan-sawa na ako ating testimony. Sabi ko, Lord, babalik mo sa amin yung magandang bahay, yung bahay namin na naka-aircon, yung mga anak namin, yung ako na ngayon, mag-aaral sa mamahaling school. Pero nung naiba yung habang lumalalim ako ng pagkakilala sa Panginoon, Lord, okay na ako, ginagamit mo ako. Okay na ako na ibinibigay mo sa akin pag ako'y nagbubukas ng Biblia, nakakabasa ako ng Diyos, pinapakita mo agad yung mensahe sa akin, solve na ako doon. Di ba? Napakabuti po ng Panginoon. Kaya yung iba, nangihinayang. Nangihinayang po sa isang araw lang, sa isang linggo. Sa ikikikain ko ngayong araw ng linggo, mas maraming tao ngayon. Saka lang yan kasi marami pa namang linggo eh. Ang mahalaga, marami akong kikitain. Amen. Hallelujah. Glory to God. Anong ginawa ni Joshua? Para maduminan kinilang, para makinig, sumunod, yun lang. Glory to God. Pero dumating po ang isang araw, pinapasabog nila sa kanila yung isang lugar ng Ai, nasabi niya ng Pastor Gigi, AI, yung term ngayon, iba na yung AI. Ang tamang bigas po doon is AI. Pinapasama po ni Yahweh yung lugar ng AI. So, tiwalang-tiwala nila, ang pakaramdam nila, kaya-kaya natin yan. Ay, yung nag-Jericho eh. Natuto lang tayong makinig, natuto lang tayong sumunod. Wala tayong kahirap-hirap. Hindi man lang tayo tawag dito, hindi man tayo masyadong nagbalat ng pawis. Para talunin yung mga yun, sumunod lang tayo, nakinig lang tayo at sumunod. Pero pagdating dito, nung sinabi ni Yahweh, sakupin niyo yung lugar ng AI. AI ko nila, kaya ko na. Yung lugar ng AI. Tiwalang-tiwala sila. Kasi subok na nila eh. Pinagtatagumpay sila ni Yahweh.
Kay Joshua, walang problema. Tama-tama, sumusunod talaga siya. Ang problema doon sa mga member. Doon sa kanyang mga sundalo, may nanghinayang. Ang sabi ni Yahweh, lahat, gigibain nyo, walang ititirang buhay. Eh, mayroong makulit. Mayroong ang liwaliwanag ng instruction, walang iiwan, walang gagawin, walang kung anuman na dapat papakinabangan. Linisanin nyo yung lugar ng AI. Lahat yun, di ba? Lahat ng mamamayan doon, dapat lahat patay. Di ba? Lahat ng ari-arian doon, mga kayuban lang yan. Walang ititirang buhay. Walang nakatayong kung ano mang matitibay ng mga bahay. Pero ang kulit ng kanyang mga member, alam po ba yung nangyari? May nanghinayang, sayang to, mahal to. Dito kaya to. Mamahalin nila kaya to. Maliwanag po ang payo, ang sabi, ang instruction ni Yahweh. Wala kayong dadalhin dyan. Lahat, gigibain. Pero may nanghinayang eh. Doon sa kanyang mga sundalo. Kaya doon sa 30,000 na mga sundalo niya, minanilang ng AI. Ha? Saan? Minanilang? Kung ba ano minanilang? Parang sisiw lang. Yung kilala, kinatatakutang Israel, ngayon parang basang sisiw na tinakbuhan ng mga kaaway. At ang namatay sa kanila, hindi ako mali, nasa 30 sundalo ang namatay sa kanila. Samantalang puntahan nila, sakupin nila yung lugar ng Jericho, bigas-gas ni Galos. Wala man lang silang nakamit. Hindi sila bumili ng band-aid para maglagay ng... Diba? Pero dahil nga mayroong makulit, hindi sumunod doon sa instruction, ano nangyari? Para silang basang sisiw na tinakbuhan nila yung mga sundalo ng Ai. Bakit? Kasi nga, mayroong hindi nakinig. Mayroong, narinig niya, pero hindi niya sumunod. Nilabag niya yung instruction ni Yahweh. Kaya naging sanhi ng pagkatalo niya. Kaya kung si Joshua, ang nangyari, nagmukmuk. Parang sumama ang loob niya kay Yahweh. Di ba? Pero hindi alam ni Joshua na mayroon palang pangyayaring ganon. At sinabi ni Yahweh na mayroon kang isang sundalo. Hindi ko alam kung isa. Mayroon kang sundalo na hindi sumunod sa ipinagagawa ko. Alam mo ba niya nangyari? Pinatawag yung mga sundalong yun. Hindi ko alam kung may bilang kayo na. Ang nangyari, pinatawag ni Yahweh yung taong yun. Ni Yahweh. At tinawag nga ni Joshua. Nalaman nga, pinatuga. Umamin siya. Yung mga kinuha niya na mahalagang bagay para sa kanya. Ano ang ginawa? Doon sa ilalim ng kanyang tolda, iniupay niya, itinago doon. Ano nangyari kaparusahan sa kanya? Pati ang kanyang sambahayan, nadamay. Tama? Nadamay. Samantala yung sundalo na ang may kasalanan. Pero sila buong sambahayan, nadamay sa kasalanan niya. Amen. Sana po nakukuha niyo yung mensahe ito na damay-damay. Ano po ang ginawa sa kanila? Mula doon sa sundalo na yun na hindi sumunod sa instruction, namatay. Pinatay. Literal na pinatay sa pamamagitan ng ano? Ng pagbato. Hallelujah! Ay siyempre, pag magbabato ka, hindi yung malaking bato na isang bagsakan ka agad. Babato ka, yung kaya-kaya na ng kamay, ibabato mo ron. Ay buti kung tamaan ka agad sa noo, nakagaya ni Goliath. Di ba maaaring tamaan ka muna dito, bububuli ka muna ng kababato. Kung baga, ang ibig ko sabihin, dahan-dahan, napakasakit na pagkamatay. Ito ba? Hallelujah.
Kaya nga po itong si Joshua, nagkaroon ng katanungan sa Panginoon, Lord, bakit mo pinubayaan? Bakit mo kung tinalo? Mapapalitaan ng mga ibang bansa na itong Israel na kinatatakutan. Ngayon, tinalo ng bansang ay. Diba? Minsan nangyayari sa buhay natin yan. Sisisihin natin ang Panginoon, wala na bang kasalanan? Nakuha niyo po ang punto ko? Ang linaw-linaw ng sinasabi sa salita ng Diyos, hindi natin nasusunod, tapos dumating sa'yo ang pagsubok, ang sisisihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Tama mo ba? Nararanasan po ba natin? Lord, bakit naman ganito? Hindi naman ako pumapatay ng tao. Hindi naman ako nagnanakaw. Ang ganda naman ng trabaho. Wala ko ng sentro ko. Ang taas ko ng posisyon ko sa trabaho. Bakit naman nawalan pa kami ng bahay? Ang tanong agad sa Panginoon, tanongin ko kaya ang sarili ko. Ano kaya nangyari sa akin? Bakit kaya ako nangyari ito? Ay, sarili mo, tanungin mo. Baka sagutin ka ni Yahweh. Mayabang ka na kasi. Diba? Mapagmalaki ka na kasi. Kaya aalisin ko lahat ng meron ka. Para makilala mo ako at manumbali ka sa amin. Diba? Hihinayin pa ba natin magkaganon? Baka natin hindi. Diba? Ayaw ko, hindi pwede yun. O paano hindi mangyari yun? Hallelujah. Kagaya ng ginawa nila Joshua, nung kanyang grupo, nung natalo nila ang lugar ng Jericho, may tamang pakikinig, may tamang pagsunod. At kaya niya laging naririnig ang instruction ni Yahweh kasi lagi siyang nagpipray. Tama? Mag-aansalin po siya. Kasi nakita niya, sa pamamagitan ng aking pananalangin, ng pagdulog sa kanya, doon pupunit sa akin. Doon sasabihin ni Yahweh yung kanyang mga instruction para sa akin. Glory to God. Hallelujah. Mukhang doon pa lang po. Pasok na tayo, ano? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang title po natin pag-aaralan ngayon ay unawain mo ito. Di ba? May mga salitang may parang pautos, may payo, di ba? Unawain mo ito. Katabi mo. Unawain mo yung sinasabi. Huwag kang tutulog, ha? Anong tulugan? Paano ba unawaan mo ito? Di ba? Tapos pagka mamaya, tapos na pala, ano yung sinabi ni Pastor? Glory to God. Unawain mo ito. Ito. Kumalit ko natin. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Noong pong Wednesday, ako po yung nagturo. Busy ba? Aking man. Ha? Anong Martes, Tuesday? No. Muna lang. Ako po yung ina-assign na magtuturo sa online sa Daily Journey. Tama? Daily Journey. Hindi kasi kayo nakikiano, kaya hindi kayo updated sa balita eh. Mas updated kayo. Ano ba ang news? Ano ba ang... Pambira. Bakit ba ninoon po tayo sa online? Di ba? Ako po yung na-assign. Ngayon, ang style ni Pastora Beck, ni Pastora Beck, ayaw niyang asawa na tawagin ko Pastora Victoria, masyado doon ni Pastora Beck. Assign niya agad, dinabukasan. Ay, ngayong araw na to, mag-chat siya, Pastor, assign ko kayo bukas. Ha? Pambira, may trabaho ako. Paano ako mag-aaral?
Tapos, ang sama pa ng pakiramdam mo ngayon, parang taas yung dugo ko. Masakit yung sentido ko. Paano ko mag-aaral? Pakiramdam mo yung pakiramdam, yung sentido ko punong-puno. Parang tanong, hindi na pa naman. Pero sa puso ko, sa isip ko, may pag-angal. May pag-angal. May reklamo. Pero sa isang banda, natutuwa pa rin ako. Meron pa rin ako na nararamdaman na kaganakan. Kasi salamat Lord, kasi gagamitin mo, kaya lang bakit ganito Lord? Dati 1 week before, ibibigay sa akin kung ano ituturo, mahaba! Yung preparation! Ay ako pa, working father! Working pastor! Glory to God. Pagsunod. Bigla, i-attend ko ako ng ganun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero alam po ba nyo, ang reklamo ko, sabi ko, nagplano ako, di bali, hindi ako papasok, kinabukasan. Kasi sigurado, puyat ako, ganun po kasi ako. Pag ako'y magtuturo, kinabukasan, hindi po ako nakatulog. Nakatulog ako 11. Mga pas 11, labi 11:05. Nagising ako 12:25. Nireview ko po yung ituturo ko. Nung nakuha ko na, at gusto ko na matulog, ayaw na talaga. Ay, ikot ako ng ikot sa higaan. Ikot ako ng ikot. Talaga gising ko, talagang hindi ako tutulog. Hindi ako papasok. Ayaw ko kasi, anong gagawin ko? Puyat ako. Antok ako sa opisina. Pero ginawa ko, sige. Dumating na yung oras. Huwag na yung pakiramdam ko, ayos Nagawa ko dapat kong gawin. Nakapag-lead po ako ng daily journey. Alas 6, hanggang alas 7, paalala ha. Alas 6 hanggang alas 7. At pagkatapos, grabe, nung ako habang nagtuturo, ako mismo natuturuan. Ako mismo nabibigyan ng pag-asa. Kasi ang itinuro ko at pinalala sa akin na mayroon kang pastor na hindi ka iiwan. Na mayroon kang pastor na kahit anong pagdaanan mo, iingatan ka. Mayroon kang pastor na hindi ka gugutumin. Meron kang pastor na pagka ikaw ay nauuhaw, dadalhin ka niya doon sa batis na sagana sa tubig. Glory to God, naturuan ako, napaalalahanan ako. Parang bumalik sa akin yung reklamo ko eh. Diba? Nakapaligo ako, pinapakaramdam. Thank you. Pakiramdam ko, mas maganda pa yung pakiramdam ko. Isa nung sawa ako sa tulog. Kumpara na yung araw na to. Kahapon, iinda ako na dahil parang high blood ako. Pero bakit ngayon? Smooth yung pakiramdam ko. Glory to God. Kung tayo po ay may tamang pakikinig, may tamang pagsunod, at kung tayo po ay mananalangin, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hallelujah! Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Salamat. Kanina po, totoo lang talaga, medyo lumaktuwa. Nurulurin kasama ko ngayon. Pero salamat sa Panginoon. Nandito yung mag-asawa. Dumating si Sister Elsie, si Nanay Los, Kumabong. At lalo itong magkapatid na ito, grabe. Ang tagal ko pa yung pinagpipri lagi. Pambira. Lagi ko pa yung pinagpipri, sabihin ko na sa inyo, dito mismo. Sa harapan ng aking mga kapatid, pinagpipri ko kayo lagi. Lahat po kayo, itong makasama ko, lagi kong pinagpiprayan. Si Brother Joel, pinagkasama ko sa prayer ko niya. Muna ginin mo naman yung bus niya. Para tayagan siya makapunta tuwing linggo. Diba? Hindi ko natin masisisi yung tatay na ito kasi puro bara sabi. Puro bara ako yun. Nakilala ko yun, namumroblema sa akin yung tatay ko nun, yung gagawin na tatay ko, tumutong na ako ng mga edad 10 hanggang 15. Ako, grabe! Yung isang sakong bigas,
Sandali! Grabe kaya ako, tanay kong pahina-hina. Wala, magugutom kami. Hallelujah. Kaya palakpakan po natin ating mga sarili ng Hallelujah. Ngayon po ay pangalawang Sunday ng taon, tama? Amen. Sabi ko kanina, tatanong ko doon. Pangalawang linggo pa na? Mukhang suko na agad. Mukhang ayaw ma-activate. Yung mga anak mo dito sa ginabong. Mukhang ayaw talaga nilang magpagamit sa iyo, Lord. Talagang tanong sa sarili ko. Kaya kanina, habang kumakanta ko, kasama ko yung panalangin ko. Habol, habol, habol. Aba, binulong. Tinubon ng Panginoon. May humabol. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Isa pa lang dahil. Di bali po. Actually, ang sarap po nitong ibahagi. Pero habang inanong po natin kanina, naniniwala po ako na may natin na sa puso't isipan ninyo. Kung hindi ko man po matapos itong mensahe to, pero ito po agad ang gawin ninyo. Kagaya ng ginawa ng Joshua na binigo siya. Asa-asa na siya eh. Kaya tiwala sila eh. Napagtatagumpayin sila eh. Pero meron pa lang isang member siya doon na hindi sumunod. Ano nangyari? Natalo sila. Hallelujah. Pero tinulong puso at isipan ni Joshua. Nagkakaroon siya ng katanungan kay Yahweh. Hindi pa rin siya bumitaw kay Yahweh. Anong ginawa niya? Nung natalo siya, nagpalukbong ng sako. Alam mo ba yung sako na yun? Hindi yung sako ng bigas na makinis ha. Yung sakong yun, yung sakong gawa, yun, tawag na sa amin, di banda, gawa sa abakat. Alam ba niyo, pag ilalapit lang sa balahibo natin yun, magastang, parang makati. Ganong sako ang ginagamit ng mga taong masyado nagdadalang hati. May halong yung pag sila ay talagang nagpapakumbaba kay Yahweh. Nagtatanong po yan. Bilang pagtulog kay Yahweh, bilang pagkilala sa Kanya, bilang pagsusumamo sa Kanya. Gaano kainit yun? Mantakin mo nandun ba sa lugar ng disyerto? Ayaw ka lang sana kung ikaw ay halimbawa nasa loob ng aircon. Tanong magsaklog ba ng sakong yun? Hindi ginawa. Ganun. Ganun po dapat ang maging damdamin natin. Kung tayo dumaan sa matinding pagsubok, doon tayo kay Yahweh. Lord, ano ba yung nagawa kong kasalanan? Inutusan mo ako, pagkatapos ipapatalo mo lamang pala ako. Pero activation, yan po ang ating tema ngayon. Tama? Hallelujah. So, balik po tayo sa title. Woo! Grabe. Title, unawain mong mabuti ito, ha? Kaya po, salamat sa Panginoon ito pang binigay na title sa amin. At nakita ko nga po, nagbukas po ako sa Google, ito po ang meaning niya. Nalaman ko, ito pala ay isang form of activation din. Sabi, it is a activation. Ano ba? Tadap? It is a activation. Kailangan mong basahin at intindihin mabuti ang anumang impormasyon na ibinigay. Dahil ito ang magiging susi o paraan para maisagawa o maisakatuparan ang isang bagay. Nalagay pa doon, activation. Diba? Kung titingnan po niya kung anong ibig meaning sa Tagalog ang activation, wala pong direct na nakalagay kung ano. Pero, ang pinapakita po doon na activation ay give up, paganahin. Paganahin, ang pinakamadaling niya. Kumbaga, mayroong isang sasakyan na buo na. Ngayon, ang kailangan, paganahin mo na lang. Di ba?
paganahin. O kaya, kumbaga, mayroon na isang dating makina na dating tumatakbo yan, dating umaandar, matagal siyang nahinto, hindi nagamit. Ngayon, paganahin mo na ulit. Parang tayo. Tayo mga mananampalataya. Kung last year, medyo nananambay tayo, tamad tayong kumilos para sa Panginoon. Ngayong taong to, ang ating tema, activism. Maging active na po tayo sa kung ano yung nais ng Panginoon sa atin. Kung ano yung nais ipagawa ng Panginoon sa buhay natin. Salamat sa buhay ni Brother Troy sa si Dilek. At sinamantala nila na narito sila at nagpagamit sila sa Panginoon at minotivate nila si Brother Gira ng ilang kabataan. Palakpakan po natin sila. Mas palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang ating pong main text ay aklat ng Joshua chapter 8 verse 12. Verse 1 lang. Okay lang. Okay lang. Yung verse ko po sa susunod po natin, susubukan po natin tawag dito, i-series. Ito pong aklat ng Joshua, chapter 8, verse by verse, lobi ng Panginoon. Pero ngayon po, pupukus po tayo sa verse 1 muna, ng chapter 8 ng aklat ng Joshua. Sabi mo doon sa verse 1, ng Joshua chapter 8, sinabi ng Panginoon, hindi naman po, di ba? Sabahin na ako. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, huwag kang matakot, huwag kayong manghina. Isama mo ang lahat ng iyong sundalo at lusubin ulit ninyo ang Ai. Dahil ibinigay ko na sa inyo ang hari ng Ai. Ang kanyang mga mamamayan, ang kanyang lupain. Ito lang muna po tayo dyan. Yan lang muna po tayo magpupokus. Kasi dito pa lang po, sa verse 1, ang dami na po natin makikita makapagbibigay sa atin ng motivation upang tayo maging active. Ngayong year na to, huwag po natin sayangin yung ibinuo sa ating tema sa pamamagitan ni Pastor KJ. Tanong niyo po sa sarili niyo. Tanong niyo nga po sa sarili niyo. Ano ba ang ginawa ko last year? Naging active ba ako? Di ba? So, ito ang kasagutan. Amen. Unawain mo ito. Verse 1. Hallelujah. Ito nga po, pagkatapos na nakipag-usap si Yahweh, kay Jose, ito si Jose ay gumanong kay Yahweh. Pag nagkaganon, ito yung laging kasagutan nga po sa verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Jose. Dito pa lang po, sa salitang sinabi, sinabi ng Panginoon kay Jose, sa tingin nyo, tatanungin ko po kayo, paano nyo maririnig ang sinasabi ng Diyos sa inyong buhay? Nakuha yung sagutin. Sa isip na lang yun. At alam ko, nasa isip nyo ang kasagutan. Nabanggit ko na kanina. Sinabi ni Yahweh kay Joshua. Nung araw, itong si Yahweh, ay direct na nakikipag-usap doon sa mga kagaya ni Joshua. Pero ngayon hindi na. Hindi na ngayon. Sa second part. Sa New Testament, hindi na. Ang kailangan na lang po natin is magkaroon po tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Diba? Tanungin po nyo. Ang sarili nyo. Sinabi ng Panginoon kay Joshua. Pwede naman. Buti pa ito si Joshua. Direct na nakakausap niya si Yahweh. Ibig, ako nasubukan ko po yan.
nung time ng mga kabataan ko, nung time na disidido ako sa pagninegosyo, nung time na nag-aaral ako, nung time na nagtatrabaho ako sa Manila, hindi ko nakakausap si Yahweh. Hindi ko siya nakakausap. Aba, nung time na dumating sa amin yung pagsubok, ang nakakausap ko lang yung asawa ko. Ang kalalabasan, mamukat-mukat mo, nagtatalo na kami. Nag-aaway na kami. Aba, na magbukas ako ng TV yata yun, na pagbukas mo ng TV, na 700 clubs, may nagtitestimony doon. Glory to God. Ang dami kong katanungan. Dami kong katanungan. Lord, bakit ba ako nagkaganito? Mabait naman ako, magandang lalaki naman ako. Singit na naman kami yun. Pakanalang po yung pangingin. Pero bakit ganito ang sitwasyon namin? Mawawalan kami ng bahay. Mawawalan kami ng sasakyan. Ang mga anak, parang mahihito sa pag-aaral. Mukha yatang lilipat kami ng probinsya na ayaw namin. Kasi nakakaya sa mga kakilala namin. Diba? Pero nung nakausap namin si Yahweh, sa pamamagitan ng pakikikunik sa gawain ng Panginoon, at natuto akong mag-pray, ang liwanag. Ang liwanag. Sabi ni Yahweh sa akin, masdan mo yung dagat na yan. Masdan mo, tingnan mo. Payapang-payapa kung tingin ko. Pantay ng pantay. Pwede magsalamin. Maya-maya, gumagalaw na yung dagat. Gumagalaw. Totoo yung nangyari yun. Gumagalaw. Maya-maya, yung paggalaw na yun, nagtitreat-an, lumalaki, nagiging tidal wave. Hanggang maya-maya, bumaba na naman, lumilit na naman. Hanggang bumalik sa payapang-payapa. Sabi sa akin ni Yahweh, yan ang buhay ninyo. Naunawaan ko na talagang kailangan natin dumaan sa pagsubok kasi para marinig natin yung kanyang sinasabi. Glory to God, hallelujah. Nabago ninyo. Ito po yun, nangyari po sa akin yun. Nag-testimony naman ako sa inyo, di ba? Pinangawakan ko po yan, testimony na yan. Kaya paano natin maririnig yung sinasabi ni Yahweh kung ikaw ay busy sa mga pagkakapirahan? Kung ikaw ay busy sa mga plano mo na puro pansarili? Alam mo, maririnig mo doon? Ha? Akala mo ang ganda? Yung bad spirit. Sige, gawin mo yan. Tama yan. Yayaman ka. Napopromote ka yan. Gawin mo yan. Puro maganda yung bibigyan sa'yo ng espiritu yun. At the end, pagbalik ng Panginoon, hindi ka makaharap. Tatanungin ka na, anong ginawa mo nung nabubuhay ka dito sa lupa? Nagpayaman ko. Nagpakabala po ako sa paghahanap buhay. Meron ka bang nailigtas sa tao? Meron ka bang naisama dito? Sa linyong ito? Wala po. Nagpapahiya na po. Diba? Hallelujah. Tignan po natin ang ating sarili itong taon na to. Year of activation na muna. Ano kaya isisir yun? Pero nung maunawaan, glory to God. Dahil sa akin palang puso, sa akin sarili, dapat meron din ma-activate. Hindi pa kaya ako ganun gaya ni Joshua na maliwanag, na nakikinig, sumusunod, nagpipray. Hindi pa kaya ako ganun. Hallelujah. Nung parang tayo sa sinasabi mo kung magkakakit sa tapo, huwag na agad yung oras, ano? Hallelujah. Kaya napakasimple. Paano natin maririnig ang sinasabi ni Yahweh? Manalangin. Alam na po natin yan. Magsaliksik ng salita ng Diyos.
kaya wala akong nakikita sa ano eh. Pag midweek service at saka morning watch. Kasi nakatatak sa atin, linggo lang. Hindi mo alam, midweek pala ng midweek service pala, doon may sasabihin sa iyo si Yahweh. O kaya, pagdating ng Sabado, ng madaling araw, pag ikaw na yung matin, mayroon akong magandang instruction sa iyo. Glory to God. Ang gusto ni Yahweh, ibibigay niya yung instruction sa iyo is yung time na namimigati ka. Yung time na wala kang panghahawakan. Yung time na nakasimangot ka dahil may kailangan mo na naman ng pambayad ng kuryente. Yun yung gustong ibigay sa iyo ni Yahweh. Yun yung gusto kanyang kausapin. Naka-schedule ka sana ng midweek service eh. Naka-schedule sana yung sasabihin sa iyo ni Yahweh nung Sabado ng madaling araw. Naka-schedule sana yung sasabihin sa iyo ni Yahweh kung umatin ka nung Martes ng alas 6 ng umaga. Pero dahil hindi ka umatin, wale. Pagdating ng linggo, uupo na lang tayo sa upuan. Kasi, naman sumusunod naman tayo eh. Nagagawa naman natin na tuwing linggo, dadalo tayo. Yun lang. Tradisyonal na pananampalataya. Nakakaugaliang pananampalataya. Walang pinagbago. Glory to God. Pinadali ang ating way ng pakikipag-usap sa Panginoon, ang dami na eh. Bago po tayo mag-closing prayer, may announcement. Tama? Lahat yun, pamamaraan ni Yahweh upang ma-activate tayo, upang marinig natin yung sinasabi niya para ma-activate tayo. Hallelujah. Kita mo, nung pa lang sa salitang sinabi, no, ang dami ng agad natin naubos na oras. Pero napaka-powerful, di ba? Powerful. Tama, brother? Napaka-makapangyarihan. Kagaya ni Joshua, namimighatin siya. Lord, ang bihira, namamayagpag ang bansang Israel sa digmaan pagkatapos. Itong pangyayaring ito, bigla mo kaming pinatalo, eh paano na? Kung mabalitaan niya ng ibang mga bansa, ay ginagawanan kami. Hallelujah. Pero anong ginawa ni Joseph? Patuloy siyang nakipag-usap. Patuloy siyang gumulo. Nanalangin siya. Nagpakumbaba siya. Hindi niya ginawa nagplano hindi siya nagplano na. Kayong 10,000 sundalo ko, isang buwan kayong aasahin ko sa training. Diba? Ang ginawa niya, nakipag-usap siya kay Yahweh. Narinig niya kung ano ang sinabi ni Yahweh. At yun na nga sa verse 1. Hallelujah. Ano po ang sabi? Huwag kang matakot o kayo'y manghina. Normal na po sa buhay natin. Unang punto po natin is payo. Sa English, advice. Tama? Payo. Sabi po sa verse 1, A po ang nilagyan ko ng A. Ayan. Verse 1, sabi po sa unang part, sinabi ng Panginoon kay Joshua, huwag kang matakot o kaya'y manghina. Ito po ang payo. Ito si Joshua, nagkaroon ng pangamba. Sa mga bansa pa na possible, nakakaharapin nila, nagkaroon siya ng takot. Nagkaroon siya ng panghihina. Pero ang sagot ni Yahweh sa kanya,
Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Normal po sa ating mga tao, kahit anong tibay ng iyong pananampalataya. Pag dumating ka sa pagsubok, medyo kung 100% dati yung yung sumak ng iyong pananampalataya, medyo bababayan. Medyo mababawasan. Nangyayari po talaga sa atin yan. Pero anong tayo? May Yahweh, huwag kang matakot o kaya'y manghina. Ngayon, normal na po sa atin. Kapag ka po tayo ay may mga pinagdaraanan, lalapit tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating asawa, sa ating anak na pinagkakatiwalaan. Papayuhan po tayo yan. Talaga kailangan po natin ng payo. Kahit nga po sa mga trabaho natin, sa mga kung anong mga ginagawa natin sa mundong to, kailangan po natin ng advice. Diba? Ako nga po subok po sa trabaho ko eh. Trabaho ko ang hirap. Pero lagi kong kausap si manager. Yung manager ko lagi kong kausap. At pinapayuhan niya ako kung anong gagawin ko. So may pinangahawakan ako. Gagawin ko kung ano yung pinayo niya. Di ba? At pagdating ng oras na nagkaroon ng problema, eh yan po ang payo mo sa atin eh. Di ba? Kaya, ano sabi ni Jose kay Yahweh kay Jose? Huwag kang matakot, huwag kang manghina. Paghawakan po natin yun. Gawin din po ninyo itong panghawakan. Huwag kang matakot. Ano man ang iyong kakaharapin, ano man pagsubok ang inyong susuungin, huwag matakot. Huwag manghina. Kaya kailangan mong ma-activate. Paano ka matatakot? Paano ka magiging matapang? Paano ka magiging marunong? Paano ka magiging kagaya ni David kung harapin si Goliath? Diba? Kung ikaw ay punong-puno ng katuwagan, kung ikaw ay punong-puno ng puro panghihina, yung parang piling mo, ay wala na akong magagawa, ginawa ko na lahat ng paraan. Ang hawakan po natin yung payo ni Yahweh kay Josue. Hallelujah. Sa punto pong ito, tatapusin muna po natin. Amen. Okay lang po ba sa inyo? Hallelujah. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Amen. Hallelujah. Tatapusin muna po natin. At mas masarap yung medyo bitin. Tama po ba? Glory to God. Hallelujah. At salamat po sa Panginoon na nagawa po natin sabi mga kanila. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nagawa po natin yung dapat natin gawin bilang kapatid sa pananampalataya para kay Sister Lian. Actually, nung una pong sabi sa akin ni Sister Lian, nag-isip agad ako, marami pa akong gagawin . Pero nung naunawaan ko, parang ministry yan eh. Bakit ka natatakot? Ano nga alalahanin mo? Anong isipin mo sa iyong tahanan? Binigyan ako ng Panginoon ng paraan. Talagang yung dapat na gagawin ko ng Sabado, inagahan ko na. Monday pa lang, nag-umpisa na ako, no? Monday pa lang! Hanggang ngayon, hindi pa natapos na meron pang nabitin. Nagawa ko. Ano sabi sa akin ni Yahweh? Samahan mo siya! Samahan mo siya! Tatay ka lang yung namisip pagkatapos. Hallelujah. Nagawa ko po ng maayos. At natutuwa po ako. May papakita po ako sa inyong isang naman doon. Isa na namang na-amaze ako sa mga gawa ng Panginoon. Tingnan po niyo, larawan. Nakita po niya yung puno yan? Ha? Ang dami nga, hindi lang yan. Tawa ko yung parang maraming puno po yan, maraming klase doon ng puno na nandun.
Sa gitna ng ilog. Nakita nyo? Tinitingnan ko yung level, yung mga sign doon na gano'ng kataas. Yung tubig. Yung palang isang timbang tubig, pag pala ibinuho sa'yo, iibay mo rin. Ay, paano ba yung ganong kalaking tubig? Ihapas mo sa puno niya, hindi naman kalaki yan. Di ba? Ilang taon na yan nandyan? Ilang bagyo na? Ilang bahan na ang sinagupa ng puno na yan? Ha? Tingin ko, marami-rami na. Di ba? Pero tingnan mo, nananatili pa rin siyang nakatayo. Nananatili pa rin siyang buhay na buhay. Yung kanyang dahon, green na green. Glory to God. At mayroong puno dyan na ganyan din. Nakita ko, pinino ko yung mga ugat. Talagang ang dami. Talagang yung kanyang ugat, maliliit lang. Pero kapit na kapit sa lupa. Natin mo talagang hindi kayang bungkalin. Gaano kabigat yung sinasagupa niyang puno na yan pag dumaraan yung bagyo, yung matinding baha. Hallelujah! Oo! Medyo tumatagilid siya. Di ba? Medyo tumatagilid siya. Naapituhan din siya eh. Naapituhan din siya. Hindi pwede niya naapituhan niya kasi ang bigat nun eh. Pero yung pagsunod lang yun, lalo pang nagpapatibay sa kanya para manatili siya doon. Hindi nga lang siya diretong nakatayo. Pero yung pagtagilid na yun, tanda yun ng pagpapakumbaba. At sa pagpapakumbaba mo, lalo kang titibay. Glory to God, nakman na. Yung mensahe. At tingnan niyo mabuti ha. Tubig. Yung kanyang pinatatayuan. Araw-gabi, tubig. Hindi kaya magsasawa yan. Hallelujah. Ikaw, kung araw-araw kang magbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka kaya magsawa? Hindi. Minsan, nakakaumay magbasa ng Biblia eh. Pero yung puno, enjoy niya. Di ba? At mismo, yung tubig na yun yung ginagamit para lalong tumibig siya. Tayo, mismo ang salita ng Diyos ang maghahasan sa atin upang tumibay tayo. Hallelujah. Tayo po tayo lahat. Palakpakan po natin namin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Pikit po tayo lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat sa mensahe mo ngayong araw na to. Salamat, Lord, sa buhay ni Josue na yung pinagtagumpay sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isang naralito, Panginoon. Ikalawang linggo, pero nagpakita sila, Panginoon, na willing sila, Lord, na magpagalit sa'yo. Willing sila, Lord, na maging aktibo sa iyong presensya. Willing sila, Lord, na gamitin mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Lord, Panginoon, dati nakatayo kami. Di sa amin ang ibang tao, matibay na matibay. Pero Lord, ano yung pinatatayuan namin? Ano yung pinanahawakan namin? Yung aming mga nakamit sa muntong, yung aming mga diploma, yung aming mga nabiling mga kung ano-anong bagay, mga savings sa bangko, wala kaming utang. Lord,
may katapat sa'yo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Thank you, Lord. Kaya nga po, Lord, ito po mga salita na iniyaya ko ngayon. Kailangan mo, Lord, na kumapit ka agad sa buong pagkatao ng bawat isa sa amin. Maging ako, Panginoon. Yung mga itinabahagi dito, alam ko na ginagamit mo ako at natulong ko ang Panginoon. Sa mga salitang nahahayag ngayon. Kumapit mo, Lord, sa aming buong pagkatao at panghawakan po namin, Panginoon. Sa mga araw-araw naming buhay. Panginoon po, aktibo ang bawat isa sa amin. Sa iyong mga plano, sa iyong nais, sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Nalako po tayo sa pakikibahagi na pagbabanal na hapunan. Amen. Thank you, Lord. Kapag lang po natin ang pagbabanal na hapunan to, una, magpasalamat po tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon, sa lumikha. Ipagpasalamat po natin na ngayon, kabilang tayo sa mga nakaupo sa upuan dito upang makapakinig ng salita ng Panginoon, upang kumain ng kanyang salita, upang maunawaan natin yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoon Jesus, upang makita natin yung dalisay na pag-ibig niyo sa atin. Mga kapatid, ang tinapay at ang inumin ko, hindi lang po natin ito gagawin na para lang gagawin ko to. Kasi ito yung nangyayari ngayon. Kundi gagawin po natin to bilang pagkilala sa kadakilang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Bilang sa kahusayang naging desisyon ni Yahweh para sa atin. Kita niyo po? Ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang anak upang magkaroon po tayo ng bagong buhay. Namumuhay tayo ayon sa liwanag. Liwanag na dulot ng kanyang salita. Liwanag na dala ng ating Panginoon Jesus. Amang banal aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po, Lord, ang tinapay at ang inumin na simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Pagpalain mo po. In Jesus' name, amen. Sige po, ipamigay na natin.
habang sila'y kumakain, tumapot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya yun, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Tanggapin po natin, kainin po natin yung sabay-sabay. Verse 27, pagkatapos lumapot siya ng kupa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Verse 29, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas, hanggang sa araw na inumin ko ang panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Hallelujah! Ang laki ng pag-asa. Inaasahan tayo ng ating Panginoong Isus. Magdarating ang panahon, sama-sama tayo. Salo-salo tayo sa isang hapag doon sa kaharian ng kanyang Ama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, inumin po natin. Itos po natin sa ating mga katabi. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Ayan. Dadako naman po tayo sa ating tithes and offering. Di ba ang sabi nga po sa isang verse, alam ko po kaskas na po ito eh. Lagi nyo naririnig na subukin nyo ako at kung di ko bubuksan ang turungawan ng langit. And at ano po natin, yung tema po natin ngayong taon is activation. So paano po natin ma-activate ang financial breakthrough kung tayo mismo ay hindi nagbibigay? Di ba sabi rin po sa isang Bible verse na it's better to give than to receive. So kung magbibigay po tayo, huwag po kayo napipilitan. Magbigay po kayo ng bukas sa puso nyo. And yung sinabi nga po ni Lord na promise na tawag dito na bubuksan ko ang turungawan ng langit para sa inyo. So bukas po ang ating basket. May habol pa po ba? Habol na! So, extend po natin ang ating kamay sa basket. Yes, God. Hallelujah, Lord God. Lord, we glorify your name, Lord God. We bless your name, Lord God. At Lord, patuloy ka pong maitaas, Lord God, sa pagbibigay po namin, Lord God. Naway ito pong mga binabalik namin sa inyo, Lord God. Ay gamitin niyo pa po sa pagpapalago po ng inyong gawain dito sa Ginamon, Lord God. Also, Lord God, we also pray that everyone dito sa church na ito, Lord God, you will continue to provide for them, Lord God, at nang may mas ibalik pa po kami sa inyo, Lord God. Alam po namin na hindi niyo po kami pagkukulangin, Lord God, but you will continue to prosper us, Lord God, at yung katulad po ng promise niyo sa amin, Lord God, na bubuksan niyo ang turungawan ng langit para sa amin. And alam po namin we will reach the financial breakthrough, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. Hallelujah! Amen! Bless po ba tayong lahat? At
announcement. Ang isang linggong gawain natin kay Lord. Ito po, Spirit in Fire Camp 2026. Sa Baguio po to. Papalapit na po ng papalapit yung ating camp. Marami na po ba tayong ipon? Apostolic teaching, 5 a.m. po, Monday to Friday. Gigising tayo, nakasama natin si Lord sa umaga. Our daily journey, weekdays po, 6 a.m. Pagkatapos po ng apostolic teaching. Next po. Prayer online po. Monday to Friday din po to, 7 a.m. Next po. Lord Night, Speaking in Tongues. Monday to Friday din po to, 8:30 p.m. via Google Meet din po. Join po tayong lahat. Midweek service worship, tuwing Miyerkules po, sa bahay po nila Nanay Luz. 6 p.m. Lahat po tayo invited. No? Ano po daw po yung speaker, kaya join tayo. Sa ano po, Saturday, 6 a.m. Morning watch po natin ang Benevoy. Nanay Rosie. Kay Nanay Rosie daw po. Sa hapon naman po, may Youth Talk Fellowship sa mga kabataan. Inaanyayahan po namin na patuloy lang ang gawain kay Lord. Prayer meeting po, 7 p.m. po ng Saturday din po via Google Meet. At ito po, kaya ng gawain natin, Sunday service, 9:30 a.m. tuwing Sunday. Kasabay din po ng ating Kingdom Kids, mga yung anak, apo, kapatid, lahat po ng mga bata invited po tuwing Sunday. Yun lang po. Okay, palakpakan po natin. Hallelujah! So, sumigaw muna kayo ng hallelujah! Simulan niya ti Lia. Thank you, Lord. Hello. Ako ay isang batang matulin, nakakatanda sa kapwa. Ako ay isang batang magalang. Ako ay isang batang mabait. Ako ay isang batang masipag, manalangin. Ako ay isang batang anak ng Diyos. Ako ay isang batang mananampalataya. Ako ay isang batang makadiyos. Ako ay batang kapagmahal. Ako ay isang batang masunurin. Thank you, Lord! Thank you, Lord!
Lahat ng yaman sa mundo, kuman pangarap at itin ang puso ko. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, payo ka pa rin ang puso ko. Magkamit ko man lahat ng yaman sa mundo, magkamit ko man pangarap at itin ang puso ko. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, payong ka pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap ko sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap ko sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luha at inang ito, ikaw ang nais ko, ikaw ang nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap ko sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap ko sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap ko sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Tinatawagan ko po yung dalawa, pag-pray po natin bago sila. Guys, pauwi na kayo ng Manila. Kailan na uwi? Si Choi, siya po ay nakay Pastora Norm sa
buhay ng anak mo ito, Panginoon, na dumalaw sa kanyang magulang, inayos ang kanilang tahanan. At salamat, Panginoon, na habang sila ay naririto, hindi sila nagsayang ng time, Panginoon, upang magpagamit sa iyong gawain sa lugaran ito. Salamat po, Lord, sa itinanim mo sa puso't isipan nitong dalawang ito, Panginoon, na ang paglilingkod hindi nalilimitahan ng mga sitwasyon sa buhay, na ang paglilingkod ay nakalay dapat sa kung ano, Panginoon, yung kung ano at kailan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Dalangin ko, Panginoon, sa buhay ng dalawang ito, Panginoon, na pagbalik nila ng lingkuhayan, patuloy nga po, Lord, yung pagkamay mo sa kanila. Nagtatrabaho sila, Panginoon, alam mo, at sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon, patuloy mo nga po sila, Lord, na pag-ibayuhin. Makita, Panginoon, ng kanilang mga boss, ng kanilang mga kaempleyado, na natatangi ang dalawang ito, Panginoon, sapagkat naglilingkod sila sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. At yung promotion, Panginoon, kung karapat-dapat sila, Lord, ayon sa iyong kalooban, mangyari ito, Panginoon, sa dalawang ito, God. At lalo tigit, Panginoon, doon sa ministry, Lord, na ibinigay mo sa kanila, doon sa gawain sa Pigitibikuhayan. Hallelujah. Mas lalo pa, Lord, ituruan mo sila. Gamitin mo sila, Panginoon, na kung saan, Panginoon, makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalisayan, ang iyong hangarin sa bawat tao sa mundong ito, God. Hallelujah. Pagtipa ng gitara, pagbukas ng bibig, pagbigkas ng awitin para sa iyo ng pagpupuri sa Hallelujah. Hallelujah. Isang napakatakilang bagay na pinagkaloob mo sa kanila upang maipahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa mundong ito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi namin alam, Lord, kung ano ba ang kaya mong ibigay sa dalawang ito. Pero naniniwala kami, Panginoon, na sa patuloy na paglilingkod sa iyo, lagi kang may nakalaang gantimpala sa mga lingkod mo na magiging tapat sa iyo. Salamat po, Lord. Salamat sa mga panahon na nakasama namin ang mga lingkod mo ito, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, tayo po tayo lahat. O nga, no? Naingin ko po yung presensya. Kasi totoo po yun, habang nagsisip po ako dito, mas natututo pa ako. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, muli sa katagumpayan ng gawain ito. At inaanyayahan ko yung lahat. Inaanyayahan ko po yung lahat na maghawak-hawak ka ng kamay. Gawin na po natin ito. Hallelujah. Hallelujah. Ano po kayo? Ano po kayo makahawak kamay? Gagawa po kayo ng isang circle. Hallelujah. Isang circle na ang ibig sabihin, walang simula, walang katapusan. Isang circle na kung saan nag-umpisa tayo sa pananampalataya, magtatapos tayong mananampalataya pa rin. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Mapagpala nga mga muli po, Panginoon. Salamat. Ang dami namin dapat ipagpasalamat sa iyo, Lord. Dami. Pero sabi nga, Panginoon, yung mga salita mo na narinig namin ngayon, Lord, yan ay sapat na upang panghawakan namin, Panginoon, sa buong isang linggo na naman ito, God. Hallelujah. Napakatibay, Panginoon. Napakatatag ng mga salita mo. Kung ito, Lord, ay tunay na tatanim sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. At sa pag-uwi po namin, Panginoon, hallelujah, sa pagbabalik namin sa kanya-kanyang tahanan, Panginoon, ang paggabay ng iyong banal na espiritu, ang proteksyon ng iyong banal na espiritu, ang maranasan ng bawat isa amin. Hallelujah. Sige po.
Itaas po natin ang ating mga kamay. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Muli, lilisanin natin ang bahay-sambahang ito. Dalangin ko, dinideklara ko, na pagpalain kayo, ibuhos sa inyo ang lahat ng kayamanan na kung ano ang mayroon ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang hangad namin, ma-activate kami ngayong taong ito. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen.